Great day malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng isang komento sa isang content creator na pinapagpili ang mga Pilipino kung sino daw ang kakampihan. Kung si Risa Hontiveros or kung si Cynthia Villar, yung dalawang senador po na yan. Yan po yung diskusyon nilang dalawa noong isang proposed budget sa isang programang pabahay. Babahay. At ang budget po na propose dyan ay parang trilyon ang nabanggit. Trilyon, mga kamalayang puso. Ayon nga kay Senador Risa Hontiveros, ang gagawing pabahay ay condo type na inalmahan po ito ni Senador Cynthia Villar. Pinatutong pa dito, mga kamalayang puso, yung tungkol sa mga mahihirap, homeless, middle class. Yun yung pinapalo para yung sa proposal, yun yung makakatanggap o mag-a-avail. Yung tatlong yung middle class, yung mahirap, yung mas pinakamahirap, yung homeless na nga. Yan. Nasabi po ni Senador Risa Hontiveros na ang sa proposal na condo type ang gawin, inalmahan nga ito ni Cynthia Villar. Paano naman daw po yung mahihirap, yung homeless, sana po titira, bibilihin mo yung lupa ng mahihirap, sinabi niya yan, tapos sana titira yung mahihirap, yung homeless, kasi bibili mo yung lupa para tayuan ng condominium, sabi kay Risa Hontiveros. Sana titira yung mga yun. Ang pumasok sa isip ko, mayroon bang lupa yung mga homeless? Parang isang question, kasi yung homeless nagmamalimos yan. Yung mahihirap, sa tingin ko meron po, mayroong lupa. Pero papaboran ko po dito, mga kamalayang puso, si Risa Hontiveros. Bakit? Kung ang programa, itong proposal kong ito ay programa ng gobyerno para sa mga pabahay, row house man yan or condo type, natutuwa pa ako dyan. Pero mas maganda tong kay Risa Hontiveros na condo type para sa akin, kasi hindi niya naman pinipili na middle class. Lahat po pwede pong makatanggap or mag-avail ng pabahay na ito, middle class, mahirap or homeless man yan. Sa tingin ko, sa middle class kayang kumuha ng kondo, kasi sa mahihirap, yung homeless, may subsidy naman galing sa gobyerno. Nabanggit po ni Risa Hontiveros yan. At ang nasabi pong upa nga po dyan para sa mga middle class o sa lahat na ay 2,600. Sabi nga ni Cynthia Villar, kakayanin ba yan ng mga mahihirap at homeless? O yung below 500 ang kita, yung mga tindera daw, yung mga piligan driver, yung tricycle driver, kakayanin ba yan? Sa tingin ko kakayanin po yan. Paano yung mga homeless yung nagmamalimos? Yung nga, may subsidies nga ang subsidies nga ng gobyerno. Cynthia Villar, ang pinropose niya, bakit hindi daw bigyan ng lupa ang mga mahihirap at homeless na babayaran ng 500 pesos a month. Sa tingin ko, lupa, paano mababayaran yun ng isang mahihirap? Paano titirahan pala yun? Walang bahay. Ng isang mahirap, parang palaboy pa din. At ito pala si Cynthia Villar, mapagmahal sa mga mahihirap, pero sa tagal po nila sa serbisyo ng Family Villar, wala pa akong nabalitaan na nagpatira sila o nagbigay sila ng pabahay sa isang komunidad
o yung mga nag-relocate na dinala po sa kanilang real estate negosyo. Katulad halimbawa ng Bria Home, Camilla Home, wala po akong nalaman. Ang mga nandun pa rin na nakatira, mga middle class, yung mga manggagawa pa rin na may kakayanan magbayad. At hindi 500 pesos ang ano doon, ang monthly. Siguro kababaan na siguro yung 5,000. Yung mga sa Camilla Home, nasa Bria Home, kayo makakapagsabi niyan. Kaya kung ang gobyerno may plano po at kumbaga aaprubahan itong sinusulong ng hanay ni Risa Hontiveros, siguro matutuwa po ako. Sa either man na row house yan ay condo type, matutuwa po ako. Saludo po ako diyan pag naprubahan niya ni PBBM. Bakit? Maraming factor na pwedeng mangyari diyan, yung mga domino effect yan na maganda para sa ating bayan, sa ating bansa. 'Di ba? Kaya kung pagpipiliin ako sa dalawa, Risa, Cynthia, kay Risa ako makamalayang puso. Bakit? Kasi kung ang bibiliin ng lupa ng gobyerno, for example 1 hectares, ilan po ang pwedeng mailagay na condominium diyan? Malaki. Pero kung row house lang yan, katulad ng sinabi ni Cynthia Villar, bibigyan hati-hatiin yan, bayaran yung lupa ng 500 pesos, maliit lang siguro ang mahilalagay dyan. Pero kung isang isang 1 hectare, natayuan ng ilang condominium yan, parang isang komunidad na, siguro marami yan, 1,000 siguro yan na unit kapag magagawa dyan. Kaya mas marami po makakatira. Malinaw naman na sinabi na 2,600 sa akin nga, inupahan ko nga dito 5,000 plus ang upa po sa bahay po na ito kung hindi pa nga pinturado. Kulang-kulang pong 6,000. Pero kung 2,000 tas condo pa yan, talagang maganda yan sa atin, lalo na sa mga middle class. Sa mga mahirap, may subsidy sa gobyerno. At sinasabi naman ni Senator Cynthia Villar, kaya sinusulong mo yan para may kickback ka sa mga kontraktor. O kung yan ang yun yung tinutukoy mo, Cynthia Villar, di si PBBM ang mag-handle niyan, yung niya, yung grupo niya, yung gobyerno ni PBBM, siya yung maghanap ng kontraktor, nahahawak diyan, diba? Siya yung para isa lang yung hindi involved yung Congress, hindi involved yung Senate. Kung sino kukuha ng kontraktor, si PBBM ang kumuha, mga kamalayang puso, diba? Take note, mga kamalayang puso, Cynthia Villar yung nagsulong ng batas na price verification law. Unang taon, lugi po ang mga manggagawa ng 8.2 billion. Unang taon yan. At ang mga Villar lang po ang mahilig bumili po ng lupa, lalo na yung mga taniman ng palay, at tinatayuan nila ng mga ng kanilang mga negosyo, ng kanilang real estate. Diba? May napatira bang mahirap? Wala. Palilimin po natin itong pag-uusap natin na ito, mga kamalayang puso, tungkol po sa problemang pabahay ng gobyerno. Kung yan man ay magastos, kung magastos na sinasabi, yung condo type, yung row house type na yan, abangan po natin to, suportahan po natin itong isinusulong na to ng ibang senador na gawin ng gobyerno yung mga pabahay. Parang katulad po ng Japan, condo type, malinis. Palalimin po natin, pag-usapan po natin na maganda. Ciao.